Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bagong armas, bagong misyon at panibagong paglala ng sitwasyon. Yan ngayon ang mga pinakahuling kaganapan sa giyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Noong nakaraang araw lamang ay umatake ang Ukraine sa Russia gamit ang isang armas mula sa Amerika at kahapon naman gumamit sila ng isang British missile na may pangalang Storm Shadow. Ito ay isang long-range cruise missile na itinitira mula sa mga bomber jets. Hindi man kinumpirma ng Ukraine na ito nga ang kanilang ginamit na armas sa pag-atake. Marami naman ang lumabas na mga videos online na nagpalipad sila patungo sa Kursk region ng Russia ng nasa 100 ng mga missiles. Ang Storm Shadow ay isang lethal missile na may range ng hanggang 250 kilometro na tamang-tama para makapasok sa mga kasulok-sulukan ng bansang Russia. Maaaring gamitin ng mga ito upang targetin ang mga bunkers at mga weapon arsenals. Ayon sa Russia, nakapagpabagsak sila ng 2 sa mga missiles na ito pero ang iba hindi nila napigilan at tuluyang tumama sa kanilang kalupaan. Pero syempre, matapos nito ay hindi nagdalawang isip ang Russia na gumanti. Agad silang sumagot sa pamamagitan naman ng mga kawan ng mga missiles, isang hypersonic missile, 7 cruise at ang kinatatakutan ng marami, isang intercontinental ballistic missile. Marami ang nangangamba noon na darating talaga ang panahon na gagamit ng Russia ng ganitong klase ng armas bilang palagi silang nagbabanta na hindi umano sila magdadalawang isip na gumamit ng kanilang mga nuke kung ipagpapatuloy ng Ukraine ang pagkuha nito ng mga armas mula sa Amerika at sa West. Malaking balita ito at tiyak na malaki naman ang magiging impact sa nangyayaring kaguluhan. Ang klase ng armas na ito ay napakalakas na kaya mag-travel ng hanggang 5,000 kilometro na nangangahulugang kayang-kaya nitong marating kahit pa ang napakalalayong mga target sa anumang panig ng mundo. Tila tinutuon na nga ni Vladimir Putin ang kanyang ginagawang pananakot noon, nagagamit siya ng armas nuklear laban sa Ukraine. Ang mga intercontinental ballistic missile kasi ginagamit upang magkarga ng mga nuklear at conventional warhead. Ang naturang ICBM ay pinaniniwalaang nagmula sa Astrakhan region ng Russia at tinarget nito ang Dnipro City ng Ukraine. Dahil sa pag-atake na ito, isang industrial facility ang nilamon ng apoy sa Ukraine. Ito ang pinakaunang gumamit ng intercontinental ballistic missile sa isang digmaan sa kasaysayan ng mundo. Hindi kumbinsido ang West sa pag-atake na ito dahil ang Dnipro ay nasa 700 kilometro lamang ang layo mula sa Astrakhan at ang paggamit ng ICBM ay hindi naman na dapat pang ginawa. Bakit kailangan pa umanong gumamit ng ICBM gayong hindi naman ganoon kalayo ang Dnipro sa Astrakhan? Para mas magduda pa ang mga nasa West at ang Ukraine, tila naging kasuspe-suspetsa ang ikinikilos ng mga opisyal ng Russia. Ang kanilang spokesperson habang nagbibigay ng mensahe sa isang press briefing ay bigla na lamang nakatanggap ng isang tawag sa kanyang cellphone sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ilan sa mga sinabi ng kanyang kausap sa cellphone ay narinig ng buong mundo dahil na din sa bahagya itong nakatutok sa kanyang mikropono. Maririnig ang tinig ng isang lalaki na kanyang kausap at ang sabi nito sa kanilang lengguwahe, huwag umano siyang magsasalita ng kahit ano tungkol sa pag-launch ng ballistic missile ng Russia sa Ukraine. Так, с нами портал News.ru. Да. Алло. Да, у меня брифинг. Да, хорошо, спасибо. С нами ли News.ru?
Maaaring may itinatago pa talaga sila o baka din nagpipigil pa sa mga pasabog nila sa mga susunod pang mga araw. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang pagpapalipad ng Hypersonic Intermediate Range Ballistic Missile ng Russia ay kanilang naging tugon din sa balita na lumabas noong isang araw lamang na kung saan papayagan na ng West ang Ukraine na gumamit ng mga advanced Western weapons laban sa puwersa ni Vladimir Putin. Kung matatanda noong isang linggo, bago pa man lumabas ang balitang ito, ay meron na ding bulong-bulungan na malapit na talaga itong mangyari. Naglunsad ng isang press conference si Vladimir Putin upang sagutin ang nag-iisang katanungan at ang tanong na ito, ano ang gagawin ng Russia kung sakaling payagan na ng NATO ang Ukraine na gamitin ang mga armas na mula sa West? Pero bago niya ito sagutin, ang press conference pala na ito ay peke lamang at ipinalabas ni Putin dahil noong nakaraang linggo napabalitang mas lumalaki ang posibilidad na payagan na ang Ukraine na gumamit ng mga armas mula sa West, lalo na ng bansang Estados Unidos. Siyempre, kung mangyari ito, tiyak na hindi ito kakayanin ng Russia na ngayon ay napakalala na ng kanilang kalagayan. Nagsagawa ng peking press conference si Putin at sinagot niya ito at ang kanyang sabi, kung sakali umunong gawin ito ng NATO, hindi magdadalawang isip ang Russia na atakihin ng NATO at muli, nagbanta siya na hindi din siya magdadalawang isip na gamitin ang kanilang mga nukes laban sa kahit na sinong bansa. Kinumpirma mismo ni Vladimir Putin ang Pangulo ng Russia sa isang televised address na tinarget nga talaga nila ang isang military facility sa Ukraine gamit ang bagong medium-range hypersonic ballistic missile na pinangalanan pa nilang Ortsnake ayon pa kay Vladimir Putin. Marami pa umunong mga susunod na pag-atake ang kanilang gagawin gamit ang parehong mga armas, pero nilinaw din niya na magkakaroon muna ng babala para sa mga sibilyan ng Ukraine. Hindi pa man aprobado ng West at ng Amerika na maaari nang gumamit ang Ukraine ng mga modern Western weapon, tila nanggagalaiti na si Vladimir Putin at gusto na niyang tuparin ang kanyang mga babala noon. Matapos kasi na maaprubahan ng administrasyon ni Joe Biden, gumamit ang Ukraine sa kanilang pag-atake ng 6 na ATACMS na gawa ng US noong 19 ng Nobyembre at ng British Storm Shadow missiles. Noong 21 naman ay gumamit sila ng US-made HIMARS missile. Mula noong malaman nito ni Putin, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at gumamit na din ito ng kanyang mga ICBM. Ipinangangalandakan ni Vladimir Putin na sila ay may mga nukes. Subalit hanggang sa kasalukuyan, ang maliit lamang na bansang Ukraine ay hindi pa din nila matalo-talo sa kabila ng paglalabas nila ng kanilang mga pinaka-advanced at pinakabagong mga armas. Nagagawang protektahan ng Ukraine ang kanilang bansa sa kabila ng pagbabawal sa kanila na gumamit ng mga armas na mula sa West na siya namang ginagamit ng bansang Russia laban sa kanila. Isa sa tinitignang dahilan ng West kaya ayaw nilang ipagamit sa Ukraine ang kanilang mga armas ay dahil ang Russia ay may mga nukes at nagbanta sila noon na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang mga ito kung sakaling umabot na sa sukdulan ng lahat. Ito ang pinaka-iniiwasang mangyari ng West. Kung ipapagamit kasi nila ang kanilang mga armas sa Ukraine, tiyak na malaking kaguluhan ang idudulot nito na maaaring hindi na lamang sa rehiyon nila magkaroon ng digmaan kundi madadamay din ang maraming mga bansa sa buong mundo. Pero kung pag-aaralan ng mga nagiging hakbang ng Russia, malalaman natin kung gaano kahina ang kanilang puwersa. Narito ang pahayag ng isang dating Navy SEAL tungkol sa naganap na pag-atake. Well, what we know right now is the United States is refuting the report that it's an intercontinental ballistic missile. And as much as this may come as a shock to some listeners, the United States does lie on occasion. What we're looking at there, the bright lights plunging into the city of Dnipro, those are called MIRVs. They are multiple independently targeted re-entry vehicles. It's capable of carrying 8 independently targeted nuclear weapons, re-entry vehicles. What that means is a big rocket goes up, it burns 3 stages. The first stage is solid propellant. The next 2 stages can and occasionally are liquid propellant. What you're looking at right there is called the reentry bus, and that holds the 8 independently targeted vehicles. Now, some of those are 200 kiloton nuclear weapons, and some of them are decoys. What may have happened here is that Russia launched this weapon, and again, this is a strategic weapon. This is the big boy.
It was likely loaded with all decoys because those are designed to have the flight characteristics and the ballistic characteristics of an actual warhead, making them harder to intercept. During reentry, those MIRVs are traveling at 25 times the speed of sound. That's Mach 25, 19,000 miles an hour. It's a big deal. Very interestingly, we can deconstruct a little bit of what happened this week. 48 hours ago, the United States announced that they were going to close their embassy temporarily in Kyiv.